Sir, kain ka na lang po dyan. May niluto po akong ulam at kanin. Kailangan ko pong umalis ng maaga. Pinababalik po ako sa DSWD para pumila. Balik na lang po kayo bago ako pumasok sa work kung gusto niyo pong mag-lab. Ingat po sa pag-uwi, sir. He smirked, staring at the sticky note plastered onto the door. Nakapamayawang siya pero sumulyap siya sa rilong suot. Mag-lab? Did you just call it love-making? O baka wala lang sa sistema ni Hera ang bumabanggit ng salitang pagtatalig. Di naman kasi siya bulag, para hindi makita na hindi naman yun bulgar. Nagtatanong siya sa sarili kung natulog ba ang babaeng yon, o baka siya ang tulog na tulog, kaya hindi niya namalayan kung tumababa sa kanya sa pagtulog. Tinanggal niya ang sticky note at dala niya sa paglabas ng kwarto. He walked towards the kitchen to eat. Nagugutom na rin talaga siya at siguro dapat nga siyang kumain dahil di siya kumain kagabi sa sobrang inis niya kay Divina. Kahit lola niya hindi halos nagsasalita dahil sa mga narinig na bangayan nilang mag-asawa. And now he will have a taste of the food that Hera cooked. He opened the dish cabinet. Nakaset yon sa warm. Kinuha niya ang glass bowl. Dinala ang mga yon sa island counter. Kumuha siya ng mug at nagtimpla ng kape. Natutuwa si Draco na isipin na may mga pagkain talaga doon na nakastock. Ang perang binibigay niya para sa allowance, talagang nagamit para sa pagkain. He was stirring his coffee when he noticed the flowers on the island counter. The first thing that came up into his mind was to ignore it. Kay Hera yon, alangan namang sa kanya. Yun ang sabi ng isip niya na gawin niya. Huwag pansinin, pero bilang isang chismosong lalaki, tinigil niyang ginagawa at inabot ang bulaklak. Hinanap niya ang card at nang makita niya binuksan ito. To the prettiest and sexiest, I love you baby, Fabio. Lukot ang noon niya. Ang Fabio bang ito ay iisa sa Fabiong nasa firm Divina? Pero mas pinagtataka niya bakit baby ang tawag kay Hera ng lalaki. Ang pagkakaalam niya walang boyfriend si Hera. Shit! Mapapatay niya si Victor kapag may ibang gumagamit sa babaeng ikinakama niya. That man was not doing enough background checking. Nilapag niya ulit ang mga bulaklak sa counter at saka siya naiiling na lumapit sa ref para kumuha ng tubig na malamig. Pero sa pagbukas niya ay paper bag ang nakita niya. Out of curiosity again, he grabbed it and looked at what inside. Mga tsokolate ang laman nun. Baka kasama ng bulaklak dahil halos parehas ang kulay ng mga lalagyan. Mapula. May nakasulat sa labas na I love you gamit ay pen touch. Kumuha siya ng isa at kinain niya. Basta na lang niyang tinapon sa sahig ang balat. Di pa siya nasiyahan at kumuha pa siya ng marami bago siya kumuha ng talagang sadya niya, ang tubig. Not bad for some cheap chocolates. Aniya? Habang sinisip-sip ang tsokolate, naupo siya at nag-umpisa ng kumuha ng totoong pagkain. Sa unang subo pa lang niya nasarapan na kagad siya kaya't ginanahan siya. Nawawala ang stress niya sa lasa ng kaldereta ni Hera. Kasing sarap niya ang luto niya. Di siya nakascore kagabi dahil plasyado siya at nakagat niyang labi at napapikit. His phone vibrated inside his pocket while he was showing his food. Nalipat doon ang atensyon niya. Nang kunin niya yon para tingnan ay ang lola niya ang tumatawag. Hi, ma? Bati niya sa matanda. Hello apo? How's my apo? Tanong nito na ang tunog ay binibaby na naman siya. I'm fine, ma. Aniya naman sa kasumubo ng pagkain. Wait, are you really okay? Or pretending to be okay? He sighed and chewed it. Okay nga ba? Hindi na siya naiiyak. Di tulad noon na nakapag-aaway siya ay sobrang sama ng loob niya. Ramdam niya na talagang tila na wala na rin siya ng pakialam sa sitwasyon. Nakukuha na niya. Unti-unti siyang nasasanay sa mga pinakikita ni Divina sa kanya. Na ngayon dumating sa puntong parang namanhid na rin siya. Draco is truly exhausted and consumed. Hindi ko maintindihan, mama. Aniya sa... I feel okay. You tell me honestly. Matagal na bang ganito ang sitwasyon ninyo ni Divina? Yung totoo ang kailangan ko, Draco. A bit. I mean, she was okay at first. I thought it would work out and would prosper but it went a different way around. Di naman kami mag-aaway Only that she always spent her time working. Dumarating siya sa bahay, pagod na. O kung di naman pagod, nagtatrabaho pa rin. Nang tanungin ko siya dahil hindi niya nakikita ang aking mga chat, kahit lumipas ng ilang oras o higit pa, palagi siyang nagagalit. Bale walang kwento niya. And what's going to happen next, Draco? Wala pa kayong anak na Divina.
Baka nagkakagaya ng relasyon niyo dahil wala pa kayong baby. Paano magkaka-baby, ma? She said she wasn't ready yet to have a baby. Ang rason niya para magkaanak. Ma, you think we went this way because I only bought her from her parents? Di naman niya literal na binili sa Divina. Sa ibang term ang tawag doon dowry o dote. It was his way of assuring her parents that he would take care of her. Sa Divina naman talaga ang gusto niya sa lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay niya. At tingin niya gusto rin siya noon dahil pumayag ng alokin niya ng kasal. You didn't buy her, we both know that. Gusto ko nga sanang makita ang apo ko. Matanda na rin ako at gusto ko naman, bago man lang ako mamatay, makita ko magiging anak mo. But now I know. Hindi na siguro ko aasa pa kung ayaw pa ni Divina na magkaanak kayo. Bumuntong hininga si Cardessa. Anyway, nasan ka? Nandito lang, ma, sa bahay ng kaibigan. Lalaki yan? He chuckled. My God, Draco. Don't tell me na babae yan. It will only make the situation worse. How will he make the situation worse? If he feels okay whenever he is in the condo with Hera. Dito tahimik ang buhay niya. Walang iniisip na anumang problema. Wala siyang kabangayan. Walang sinisita. Marami mang sabihan may peace of mind siya. May nag-aasikaso sa kanya. Walang sino mong babae na naging bayaran niya ang nangahas na pagsalbihan siya. Pagtatalik lang parati nagkokonekta sa kanila. Kapag wala siya sa kondo, wala rin ng mga yon. At di siya nakikilala ng mga yon. Hera was his real mistress. She does what a real wife does. Or, he rather says that she surpasses what his wife does to him. Don't worry. Di na ako magdadagdag ng problema. Try to relax and let me fix my life. My married life. Hindi mo na ako dapat intindihin pa, ma. Dapat sa'yo masaya ka na sa buhay. Paano ako sasaya sa mga narinig ko kagabi? Normal na mag-away pero parang iba ang dating ng away ninyo. Lalo pa nga't umamin ka na sa akin. I know you so well. Nakakatakot kang masagad. Anito? Ako ang natatakot para kay Divina. He just smirked but he was halted when the door swung open. Pumasok si Hera, nagmamadali. Wait, ma. Pinatay agad ni Draco ang tawag pero nakamata pa rin sa dalaga. Don't mind me, Sir Draco. Kukuha lang po ako ng pera. Anitong pawis na pawis. She walked hastily towards the room's door. Daig pa nitong hagibis sa bilis ng kilos. Nakabackpack at nakapantalon pero ang pangitaas, spaghetti strap na blouse, kulay puti. Parang isang hila lang niya sa strap noon, mapuputol yun kaagad. Ah, shit! Iba na naman ang nasa isip niya. Agad siyang tumayo at uminom ng tubig. Tsaka siya naglakad papunta rin sa kwarto. Wala taron kahit balak niyang silipin sa banyo, pero lumabas to at muntik pa silang magkabanggaan. She smiled at him. Good morning po. Arito sabay halik sa pesi niya. Tapos diretso to sa kama. Daig pa niyang naparalisa pero kapag kwan, sumunod na naman siya rito sa may kama. Tumawag po si nanay. Humihingi raw po ng another down ng ospital. Bumuka raw po ang tahi ni tatay sa may dulo ng opera, pero maayos naman po siya. Humahangos ngiting sabi at parang nalilito sa pagbibilang ng pera. Tapos tumingala sa kanya, naluluha. Magiging maayos po si tatay, di ba po? Bumaba ang labi niya para pigilan ang hikbi. Nangyayari ito, ngunit magiging maayos siya para tong nabuhayan at nagbilang na naman ng pera. How did it happen? Matigas pong ulo. Wala siguro si nanay, nagpilit tumayo at pumunta raw ng banyo. Nanginginig nitong sabi. Ko po dun, nagbuhat siguro ng balde kasi sira daw yung flash ng inidoro. Bumulong na naman to. Nagumpisa sa ng pagbibilang. Kitang-kitang panginig ng mga kamay nito tapos bigla na lamang tong umiyak. Pagod na po ako, Sir Draco. Bulalas nito at binitawan ng pera. Pagod na ako maging ate. Sinasakripisyo ko na pong lahat para sa sarili ko. Anitong parang masama ng loob sa mga nangyayari. Pero alam niya pagkatapos itong umiyak, lalaban ulit ito. Nakita niya kung gaano katapang si Hera. Normal naman na sumama ang loob pero alam niyang hindi nito susukuan ngayon ang pamilya. He sat in front of her and held the money. Tana, how much do you need? Hindi kaya marunong magbilang, puro ka 1, 2, 3. Aniyang ngumiti kaya natawa to na mahina at saka nagpahid ng mga luha. Lumakas ang tawa nito nang siguro ma-realize na kanina pa to paulit-ulit na nagbibilang. 20,000 sir. Anito sa kanya kaya siya na nagbilang para dito.
Nawala tuloy ang pila ko sa DSWD. Anit dong nakasimangon. It's okay, mahaba pang araw. Aniya pero nagbibilang sa isip. Sa kanya binigay dito ang pera. Your father will be okay. Mag-restitch lang sila ulit but other than that, his Hera is now okay. Tumango ito at ngumiti. Kinuha ang ilan pang pera, mga 5,000 siguro at saka nilagay sa bag. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko ito tatawirin. Buti nilang kahit ang laki ng bayad binili mo ko. Sabi pa nito at tumayo, pumunta ulit sa banyo kung saan naroon ang vault. Aalis na ako ulit, sabi ni Hera sa kanya pagkalabas na ng banyo. Hintayin mo muna ako. Katatapos ko lang kumain, sabay na tayo dahil pupunta rin ako sa office. Mabilis na kumilos si Draco at bumalik sa island counter kung saan siya kumakain. Kasunod niya ang dalaga tumingin sa mga balat ng chocolates na kinain niya. Boyfriend mo si Fabio Ronquillo? Tanong niya rito nung damputin nito mga kalat niya. She looked at him with confusion. Hindi po, wala po akong boyfriend. Bigay niya lang kagabi ang mga yan. Tinignan niya ito na matiim at para tong ninenervyos sa kanya. Hindi po ako nakikipag-ano sa iba. So, ako lang? Diretsong tanong niya rito at saka umuya ng pagkain. Tamango ito at kukurap-kurap. Ikaw lang. I believe you. Ano niyang ngumitit saka amin naman tubig. Nagpahid siya ng napkin. Mabilis kumilos si Hera at kinuha mga ginamit niya sa pagkain. Napakabilis itong kumilos, parang nasa restaurant. She moves fast yet she's really careful. Mag-ingat ka sa kanya. Assistant siya ng asawa ko. Tumunguto kahit na nakatalikod. Alam ko po, Sir Draco. Hindi siya nakontento sa pagtitig sa likod nito kaya lumapit siya tinalikan to sa balikat. Hinaplos sa mga braso at nirelax ang sarili niya. Naalala niya ang kagustuhan ng lola niyang magkaroon na siya ng anak. Di nga rin niya alam kung gusto pa ba niya, lalo na't wala naman kwentang asawang misis niya. Baka mas unahin pa rin ang trabaho kaysa magiging anak nila. Dalawa na silang mababaliwala. Pagod na pagod si Hera nang matapos ang araw na yon ng kanyang pag-aasikaso. Positibo naman ang resulta ng nilakad niya. Nasa 80,000 ang ayudang mapabawas sa bill ng tatay niya. Sa oras na lumabas na yun sa ospital. Tumawag na raw ang ahensya sa ospital at may voucher na ang 80,000. The doctor already restitched your father's wound. Maayos na raw yun, sabi ng nanay niya. Naglalakad siya sa lobby ng kondo nang makaramdam siya ng pagkahilo at panghihina. Pero sinusubukan niyang tawagan ng mga kapatid niya para kamustahin ang mga yon. Si Luther sumagot sa kanya kaya kahit paano napangiti siya. Ate, magiliw na sabi nito sa kanya. Si Lorna? Nandun ate sa sala gumagawa ng project. Ang dami namin ating assignments. Kaya yan. Mag-aral lang kayo mabuti at akong bahala sa inyo. Sumakay siya sa elevator pero agad siyang parang nawalan ng balanse nang umalog iyon. Kaya't napasandal siya at napahawak sa dingding. Nawala rin ang pagkahilo niya kaya inayos niyang sarili. She is just so tired. Napakarami ng ginagamparan niyang papel sa buhay. Oo ate, hindi pa ba lalabas si nanay? Hindi pa. Si tatay bumukhang tahi dahil sa katigasan ng ulo. Akala siguro nahiwa lang ng kutsilong sugat niya pero maayos na ulit. Huwag na kayo mag-alala. Kamusta kayo sa school? Wala bang nambubuli sa inyo? Kapag may nang-away sa inyo, magsabi kayo kagad sa akin ha? Uuwi ako para magpabarangay. Si ate talaga? Natatawang sabi ni Luther. Pakiramdam ni Hera nakikinita niya ang kapatid na kumakamot sa ulo. Sige na, babay na ha. Matulog na kayo pagtaas ng mga assignments. Magsipilyo kayo ng ngipin ha. Bilin pa niya kaya't natawa ito. Oo ate, bye-bye. Ingat ka ate, miss ka na namin. She sadly smiled. Miss ko na rin kayo. Bye-bye. Pinatay niya na ang tawag, sa kanya binuksan ang pinto. Biglang sumulpot ang hilo niya. Kanina pa talaga masama ang pakiramdam niya, pero hindi niya sinayang ang pagtsatsaga sa pila. Pang 239 katao siya. Mainit ang singaw ng katawan niya. Pakiramdam nga niya may lagnat siya eh. Pinilit niya makapasok sa loob ng kondo at gumabay na lamang sa may pader. Ang paligid kaya, kumarap siya na maraming beses at gano'n na lang ang pagpihit niya na mabukas muli ang pintuan. It was dim, blurry ang paningin at di makitang taang pumasok. Siguro si Draco yun. Sila lang naman ang may susi noon at wala nang iba. Hera? Anito nga at sasagot na sana siya pero tuluyan ang dumilim ang paligid.
Inilang hakbang ni Draco ang dalagang tumirik ang mga mata at muntik bumalagta sa sahig. Luckily, his reflexes were quicker than normal. Inabot niya to bago pamanto sa flooring ng kondo. Wood tiles naman yon pero kahit na, ayaw niya makakita ulit ng taong namatay dahil nagkaroon ng brain hemorrhage. Jesus! Bulong niya na mayakap ang katawan ng dalagang pininawan ng ulirat. Napakainit ng singaw ng katawan nito at parang umaapoy ito sa lagnat. Di siya pwedeng manatili sa loob ng condo unit. May kailangan siyang gawin. Hindi siya isang doktor, kahit alam niyang ilang pangunang lunas. Nakakatakot na umakyat sa ulang doong lagnat at maapektuhan. This woman does her best to save her family and to keep them alive. She is struggling in the battle of life. Hindi normal na lagnat ang pwedeng tumalo dito. Kapag nagkasakit to, para ng pamilya nito na dito lang umaasa. Hindi niya masisisi ang kanyang mga magulang at ibagpapalagay na sila ay irresponsable. Baka mababa lang ang uri ng pinagmulan ng mga yon at mababa ang pinag-aralan, kaya hindi nagkaroon ng magagandang hanap buhay. Wala naman siyang alam sa background ni Hera, kaya't sino ba siya para manghusga sa mga magulang nitong mukha namang mababait. Binuhat ni Draco ang dalaga papunta sa sofa at tinampot niya ang telepono. He dialed the emergency hotline for the condominium. Paakyat dito ng medics, Unit 16, now! Taranta niyang utos, sa kanya tiningnan ulit ang dalaga. Cold water, right. Mabilis siyang pumunta ng kwarto at saka dumiretso sa aparador nito. Kinalkal niya mga damit para makakuha siya ng panyo o bimpo. Shit! Wala siyang makita kahit halos initsa niya ng lahat ng nasa loob nun. Then, he saw a cotton safety short. Yun ang kinuha niya. Tumakbo siya sa banyo at binasahin ng tubig. Pagkatapos bumalik siya sa sala at tinapal sa noon ni Hera. Jesus! Usal na naman niya at napapamewang. Pinapakiramdaman niya ang paghinga nito. Kapag may kumatok sa pinto at dahil hindi yan nakalak ay bumukas na lang din. Faster! Napakabagal niyo! Singhal niya sa mga medics. Late ba talaga ang mga to o siya lang ang nervyoso? Kung tutuusin wala pang 5 minuto narito ng mga to. Sa klinik ba to, sir? Tanong ng lalaking kinukunan ng pulso si Hera. Sa sasakyan ko, dadalhin ko sa ospital? Pagkalipas na ilang sandali tapos na mga tong kumuha ng vital stats ni Hera. Inis na siya. Pakiramdam niya napakatagal matapos ang lahat. Pero bakit ba sobrang nervyos niya? Hindi niya alam. Ang taas po ng lagnat ng misis ninyo, sir. Bilisan niyo na sa parking lot. Singhal niya ulit kaya't napamadali lalo ang mga to. Ang bilis din niya. Walang sinabi si The Flash sa kanya. Nang maisakay ang dalaga sa sasakyan niya, walang habas niyang pinasibad ang kanyang forward. Walang humpay ang pagbusina niya sa daan kaya nagsisipagtabihan ng mga sasakyan. Babanggan niya talaga kapag may humaharang-harang sa daanan niya. Pinagpapawisan na siya ng malapot at malamig. Pakiramdam niya nilalagnat na rin siya. He had never experienced this thing before. That is why he's badly affected and agitated. Dumating sila sa ospital, taranta pa rin siya ng sobra. He is no longer cool, for Pete's sake. Halos magsisigaw siya papasok sa emergency kaya naman nagmadali ang mga staff doon. Ang taas ng lagnat. Anang nurse ng masalat si Hera. Napakaswerte naman niya na ang pinunda niya sa kondo ay para ma-relax pagkatapos ng trabaho. Pero na-stress siya na sobra sa nangyayari kay Hera ngayon. Mukhang aatakihin siya sa puso. Nakatingin siya sa kabita nito ng swero, tapos may binigay kaagad na gamot. Paracetamol, sir. A bit later, nandito na po ang resident physician. Do you want any private doctor, sir? No, that's fine. Sagot niya at saka siya naupo sa silya. Ilan ang lagnat niya? 40 po, sir. God, that's really high. Nagtataka siya kung paano nangyari ang ayos nito kaninang umaga, tapos ngayon halos magdeliri na sa lagnat. Nagugas pa nga ng plato bago sila umalis eh. Nakangiti pa nang bumaba sa ospital at sa DSWD. Inintay naman niya ito. He had waited for her and dropped her to her destination. Inasikaso naman kasi siya nito kaya naman binabalik niya ang ginawa nito sa kanyang mabuti. Literal, nakabit niyang matatawag si Hera pero taglay nito ang pag-uugali ng isang wife material. At ngayon, bumigay na to. Nakaramdam siya ng matinding awa kaya tumayo siya. He couldn't just sit over a corner and watch her from a distance. Lumapit siya sa dalaga at pinakamasta nito. Sir,
Pa-fill up po itong information ni ma'am. Ipapa-confine niyo po ba siya? Tanong ng isang nurse na lumapit sa kanya. May dalang papel at sign pen. Of course. Kinuha niyang dala ng nurse at binasa yun saglit, pero binalik niya ang mga mata kay Hera. Hinawakan niya to sa noo, sa pisngi at sa may leeg. Parang may kono sa puso niya ang pinipiga. Siguro dahil sa matinding awang nararamdaman niya para dito. Napakabait nitong babae para magsakripisyo ng husto sa buhay. Draco sat on the stretcher and he was ready to fill the paper with information about her, pero blanko lang utak niya. Shit! Di niya alam ang isusulat kaya tumayo siya ulit. I'll be back, baby. Ani rito at saka to hinalikan sa noo. Naglakad siya papunta sa may pintuan ng emergency room at lumabas. Kinuha niyang smartphone at tatawagin niya si Victor. Si Victor ang pasasagutin niya sa lahat ng impormasyon tungkol kay Hera. Naiinip siya habang nakikinig sa ringback tune ni Victor. Napakatagal nun sagutin ang tawag niya hanggang sa tumikim yon sa kabilang linya. Draco! Ano yon sabay tawa? San ka? Nandito sa bahay, umiinom. Hindi kita inakit dahil baka may iba kang agenda? Well, I am sure you certainly have. I'm here at the hospital. Ani rito. What happened? Gimbal na tanong tito sa kanya. Pupuntahan kita? No, I am not the patient. Si Lola? Nababalisa na rin si Victor at ramdam niya yon sa boses nito. It's Sarah. Shit, what happened to her? Baka naman ginulpi mo. Buisit, wala pa nga ako na umpistahan na imatay na eh. She has high-grade fever. She passed out and I was so worried. Pagod na siguro siya, bro. Ang dami niyang inaasikaso. Baka bumigay na ang katawan niya sa pagod at sa puyat. Di naman siya nakapag-fan ng leave dahil kailangan naman niya ng pera. Kawawa naman. Anit daw nakikisimpatya naman sa totoong kalagayan ni Hera. Saglit siyang di nakaimik tapos ay bumuntong hininga. I will send you the pic. Fill in the information needed. The hospital needs this. Ikaw na rin ang tumawag kung sa taang po pwedeng sumama kay Hera dito. You know her friends better than I do. Yes, bro. I will call Lily. Just tell me if she's really in her room and you already left. Okay. Makati Med. I will send you the pic now. Sige, bro. He hung up and sighed. Nawala-wala na ang kaba niya dahil kung hindi, baka i-confine din siya.